Anumang pagbabago ay isang pagpili. Mapayapang araw ng Sabado, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Zenon ng Verona. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Marami sa mga Hudyong sumama kay Maria at nakasaksi sa ginawa ni Jesus ang naniwala sa kanya. Pumunta naman ang ilan sa kanila sa mga Pariseo at sinabi sa kanila ang mga ginawa niya. Kaya tinipon ng mga punong pari at ng mga Pariseo ang mataas na sanggunian na Sanhedrin at sinabi, "Ano bang gagawin natin? Marami siyang mga ginagawang tanda. Kung pababayaan natin siyang paganito, mananalig sa kanya ang lahat at darating ang mga Romano at aalisin maging ang ating banal na lugar at ang ating bansa." At isa sa kanila si Caifas na punong pari sa taong yon ang nagwika, "Wala kayong kaalam-alam. Hindi nyo naiintindihan na makabubuti sa inyo na isang tao ang mamatay alang-alang sa bayan upang hindi mapahamak ang buong bansa." Hindi sa ganang sarili niya sinabi ang mga salitang ito, kundi sa pagiging punong pari niya sa taong yon. Sinabi niya ang propesiyang ito. Dapat ngang mamatay si Jesus alang-alang sa bansa, at hindi lamang alang-alang sa bansa, kundi upang tipunin pati ang mga nakakalat na anak ng Diyos upang maging isa. Kaya mula sa araw na yon, pinapasyahan nilang patayin siya, kaya hindi natahasang naglakad si Jesus sa lugar ng mga Hudyo, kundi umalis siya mula roon patungo sa lupaing malapit sa ilang, sa isang lungsod na Ephraim ang tawag, at doon siya nanatili kasama ng mga alagad. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon ang marami pa Jerusalem mula sa lalawigan bago magpaskwa upang maglinis ng sarili. Kaya hinahanap nila si Jesus, at nang nasa templo sila, sinabi nila sa isa't isa, "Ano sa palagay ninyo? Paririto kaya siya sa piyesta?" Pagninilay po ni Sister Tess Espina ng Daughters of St. Paul ang aking ibabahagi. Maraming Hudyo na nakasaksi sa mga himala ni Jesus ang naniwala sa kanya. Nagsabi ang ilan sa mga Pariseo tungkol dito at naalarma sila dahil dumami na ang tagasunod niya. Kaya't nagpulong ang mga punong pari at ang mga Pariseo at nagbalak silang patayin si Jesus. Nagsabi si Caifas, ang punong saserdote, na mas mainam na mamatay ang isang tao para sa bayan kaysa ang buong bansa ang mapuksa. Hindi niya naunawaan ang kanyang sinabi, ngunit hinulaan niya na si Jesus ay dapat namatay para sa bansa. Namatay nga si Jesus para iligtas hindi lang ang mga Hudyo, kundi para magbigay ng bagong buhay sa sangkatauhan. Sa panahon ni Jesus, ang mga punong saserdote ang ginawang tagapamahala ng Jerusalem. Ganon din ang tagapangasiwa ng templo. Merong ilang mga punong saserdote, ngunit si Caifas ang pinakamagaling na tagapangasiwa dahil isang pinunong sibil at pinuno rin siya ng mga relihiyon. Malawak ang kapangyarihan ni Caifas. Nagbigay siya mismo sa kanya ang kanyang posisyon ng maraming kayamanan na sumira sa kanyang kaluluwa. Kapag may kapangyarihan ang isang tao, gagawin niya ang lahat para mapanatili ito. Nang mangaral si Jesus tungkol sa pagbabago, nabalisa si Caifas. Anumang pagbabago ay isang banta sa mga gustong manatili sa kapangyarihan. Natakot si Caifas na mawala ang kanyang pribilehiyo
Kaya't higit na handa siyang patayin ang karpentero mula sa Nazaret upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Nalalapit na ang eleksyon. Hinahamon tayong iboto ang mga lider na makadiyos, makatao at makabayan. Piliin natin ang mga pinuno na hindi ikokompromiso ang kanilang mga prinsipyo upang makakuha ng impluwensya. Mga lider na kayang magsakripisyo ng kapangyarihan at kayamanan upang makaisa ng mga inaapi. Mga pinuno na may puso ng isang pastol na tulad ni Jesus. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa, nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.